ating doktrina sa presentasyong ito ay nakasentro sa mga aral na itinuturo sa aklat ni Santiago at Timoteo. Narito ang nilalaman ng mga bersikulo. Santiago 3:16, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng kasamaan. 1 Timoteo 6:7-10, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya, dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangarin ang nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. May direktang koneksyon ang mga nabanggit na bersikulo, nagpapahiwatig ito ng pinakaugat kung saan nanggagaling ang lahat ng uri ng kasamaan, at sinasabi rin ang dahilan bakit napapahamak ang tao. Malinaw na nakasulat dito na ang kaguluhan at lahat ng kasamaan ay nanggagaling sa pagkainggit at pagkamakasarili. Ayon pa rin dito, ang mga nagnanasang yumaman ay naghihikayat sa kanila sa mapanganib na tukso at sa bitag ng kasamaan. Dahil sa hangarin nilang maituturing na isang kahangalan, ay magbubunga naman ng kanilang kapahamakan at kamatayan. Ang Diyos ay nag-aatas sa atin na dapat tayong masiyahan kung tayo ay may pagkain at pananamit. Bagaman hindi binanggit ang tirahan, makatwira na isama ito dahil sa praktikal na pananaw. Bahagi ito ng tinatawag na tatlong pangunahing pangangailangan ng tao: pagkain, pananamit at tirahan. Kaya't kung mayroon tayo ng tatlong ito, dapat na tayong makontento sa ating buhay ayon na rin sa utos ng Diyos. Ang pagmamahal sa pera o pagiging gahaman sa pagkamal ng pera ay isang uri ng pagkamakasarili, dahil kapag ang isang tao ay gahaman sa pagkamit ng pera, pinapatunayan nito na ang taong ito ay may sariling ninanasa na makamit, at kapag ang tao na ito ay may ninanasa para sa sarili niyang pagnanais na makamit, ipinapakita niya ang kanyang pagiging pagkamakasarili. At ang pagiging makasarili ay isa sa dalawang dahilan ng ugat ng kaguluhan at lahat ng kasamaan, kagaya ng sinabi sa Santiago 3:16 kanina, at ang isa ay ang pagkainggit. Sa madaling salita, kapag ang isang tao ay nagpakita ng inggit o kaya naman ay nagpakita ng pagiging makasarili, asahan mo na magdudulot ito ng kaguluhan at lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay maihahalin tulad sa isang tao na may masidhing pagnanasa na yumaman, kagaya ng nasusulat kanina sa 1 Timoteo 6:7-10. Sa pagnanasa niyang yumaman ayon sa Biblia, siya ay nahuhulog sa tukso ng masamang hangarin na maaaring magresulta sa kanyang kapahamakan o kaya ay ang kanyang kamatayan. Ang pagiging gahaman o sakim sa pera ay nakaugat sa matinding pagnanasa na makamit ang bagay para sa sariling kapakinabangan, kahit na makasama sa iba. Kaya't ito ay malinaw na anyo ng pagkamakasarili. Makikita natin na ang kasakiman sa pera ay isang material at espiritual na issue, kaakibat ang pagkakaroon ng kanyang problema sa puso. At ang ugaling pagkamakasarili ay nagbubunga ng kaguluhan at kasamaan. Sa praktikal na pananaw, ang taong sakim sa pera ay inuuna ang sariling interes kaysa sa kapakanan ng iba. Ito ang mismong diwa ng pagkamakasarili na binabanggit sa aklat ni Santiago. Kung kaya't ang kasakiman sa pera ay patunay ng pagkamakasarili, at ang pagkamakasarili ay nagbubunga ng kaguluhan at kasamaan. Hindi naman sinasabi ng Biblia na ang pera mismo ang ugat, pero binigyang diin ng banal na kasulatan na ang pagmamahal sa pera ang siyang ugat. Kaya't hindi naman masamang magkamit ng pera para sa ating pangunahing pangangailangan, damit, pagkain at tirahan. Subalit kapag ang pagnanais ay labis-labis at masidhi ang pagnanasa niyang magkamal ng limpak-limpak na salapi, dito na pumapasok ang pag-ibig sa pera. Bakit hindi mo na lang ibaling ang pag-ibig mo sa Diyos at siya na lang ang ibigin mo na magdadala sa iyo sa walang hanggang kasiyahan sa kabilang buhay, kaysa pera na maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan? O kaya naman ay ang iyong sariling kamatayan? Isang magandang halimbawa nito ay ang isang grupo na nanghuhold up ng bangko. Sa pagsasagawa nila nito, nakaengkwentro nila ang mga otoridad. Sila ay nakipagpalitan ng putok. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga hold-upper ay nasawi sa kanilang pakikipaglaban sa mga pulis. At bago sila namatay ay nakagawa sila ng kasalanang nakasulat sa 10 utos ng Diyos, kaya't dadalhin nila ang kasalanang ito pagpanaw nila. Kaya't namimeligro ang kanilang kaligtasan.
Dahil lang sa kanilang kasakiman sa pera ay maaring magdulot ito ng hindi nila pagpasok sa kaharian ng Diyos sa oras ng pagpanaw nila. Hindi ba't kahalintulad din nito ang nooy na balitaan natin noong taong Hulyo 2017 na isang tao ang nag-amok sa kasino dahil sa kanyang desperasyon, sanhi ng kanyang malaking pagkakautang bunga ng pagkatalo sa kasino, at nagresulta sa kanyang kapahamakan at kamatayan. Ilan lamang ito sa marami pang halimbawa na totoong nangyari sa tunay na buhay. Sinasabi ng Biblia na kung ano ang itinanim, siya mo ring aanihin. Kapag nagtanim ka ng karahasan, aani ka rin ng karahasan na maaring humantong sa kapahamakan. At kadalasan ay kamatayan. Dahilan sa kanilang masidhing pagmamahal at pagnanasa sa pera, nalalagay sa panganib ang walang hanggang sasapitin nila at destinasyon sa kabilang buhay, sanhi ng kanilang pagiging gahaman sa pera. Sa mga halimbawa na nabanggit kanina, nakumpirma natin na mapanganib talaga ang pagmamahal sa pera. At dahil mali at hindi tama ang kanilang motibo at layunin, pwedeng humantong ito sa kapahamakan at kamatayan. Sa kasaysayan ng mundo, ayon sa Biblia, ang unang pagpatay ay naganap ng patayin ni Cain ang kapatid niyang si Abel dahil lang sa inggit. Ang Biblia ay naglalarawan kay Cain bilang isang taong makasarili at nakatuon lamang sa sariling motibo at ambisyon. Determinado siyang makamit ang nais kahit sa maling paraan at wala siyang pakialam sa kahihinatnan na magbubunga naman ng kasalanan. Ang kanyang inggit at galit ay nagbunga ng pagpatay sa sarili niyang kapatid na si Abel. Ang sobrang galit ay maaaring humantong sa kasamaan kung hindi mapipigilan. Malinaw na ipinapakita ng Biblia at ng karanasan ng tao na ang pagkainggit ay maaaring magtulak sa tao upang mapuot ng labis sa kapwa at sa matinding anyo nito ay magbunga ng pagpatay tulad ng nangyari kay Cain. Ganyan din ang naging kaso ni Lucifer. Ayon sa banal na kasulatan, nung hindi pa nagre-rebelde si Lucifer sa Diyos, isa siyang mataas at marangal na anghel na lingkod ng Diyos bago siya nagkasala. Si Lucifer ay isang kerubin at ang kerubin ay hindi ordinaryong anghel. Si Lucifer ay may mahalagang katungkulan sa Diyos. Mataas ang kanyang katungkulan at si Lucifer ay malapit sa Diyos at may pribilehiyo siyang tinanggap buhat sa Diyos. Ayon sa Biblia, dahil sa kanyang pagmamataas o pride at sariling ambisyon, nagrebelde siya sa Diyos sapagkat nais niyang siya ay maging kagaya ng isang Diyos at nais niyang pumantay o humigit pa sa Diyos. Naghimagsik si Lucifer laban sa Diyos na nagbunga ng kanyang kapahamakan at naging dahilan naman upang si Lucifer ay ipatapon ng Diyos sa impyerno. Hindi siya likas na masama mula pa sa simula. Subalit dahil sa kanyang pagmamataas o pride, naghimagsik siya sa Diyos. Ayon sa kabuuang aral ng Biblia, ang nilalang na tinutukoy bilang Lucifer, bago ang pagbagsak ay siyang kilala ngayon bilang Satanas na nasa impyerno. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig o World War I ay nag-ugat din sa pansariling interes ng mga bansa. Ang mga imperyo tulad ng Austria-Hungary, Alemanya, Britanya, at Pransya ay naglalaban para sa kolonisasyon at kontrol ng ibang bansa. At naglalaban sila para sa kapangyarihan at impluensya. Ang ugat ay nagmula sa kompetisyon at pansariling interes ng mga bansa. Ang alyansa ng mga bansa ay nakabatay sa sariling kapakinabangan, kaya't nang magkaroon ng tensyon, mabilis itong lumaki tungo sa pandaigdigang digmaan. Katulad rin ng unang digmaang pandaigdig, ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II ay nag-ugat din sa pansariling ambisyon at interes ni Adolf Hitler dahil nais niyang palawakin ang teritoryo ng Alemanya at pinilit niyang ipataw ang ideolohiya ng Nazi at ang kanyang pagnanais na dominahin ang Europa ay bunga ng matinding pansariling ambisyon at ideolohiyang makasarili. Ang kanyang agresibong pananakop sa Poland noong 1939 ang naging mitsa at ang pinagmulan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa statistika, tinatayang nasa 85 hanggang 100 milyon ang namatay na tao sa una at ikalawang digmaang pandaigdig. Mga buhay na nasayang dahil sa pagkamakasarili. Kung kaya't ang kasalukuyang mga digmaang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo sa ngayon ay nag-ugat din sa pansariling interes at ambisyon ng mga tao o bansa. At kung mayroon mang digmaan pa na magaganap sa hinaharap, asahan natin na ito ay mag-ugat din sa kaparehong kadahilanan. Kaya't kapag tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos at hindi makontento sa biyaya na binigay niya at maghangad ng higit sa tatlong pangangailangan ng tao, asahan natin na sasapitin natin ang kapahamakan. At kung minsan ay kamatayan.
Ang susi sa pagkakaroon ng ating kapayapaan ng isip o peace of mind ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, mas maigi pang ibigin ang Diyos kaysa ibigin ang salapi na pwedeng magbunga ng kapahamakan at kamatayan. Kung magkagayon, ano ang pipiliin mo ngayon? Pag-ibig sa Diyos na magdadala sa iyo sa langit o pag-ibig sa pera na magdadala sa iyo sa impyerno? Oh, saan ka pa? Dito ka na sa langit. Kaya't dapat ay pag-ibig sa Diyos ang pairalin at huwag ang pag-ibig sa pera. Ang gintong aral dito, upang makamit natin ang kapayapaan o peace of mind, una sa lahat ay dapat masiyahan sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin at huwag tayong magpadala sa kasakiman. Iwaksi ang pagkainggit at pagkamakasarili sa isipan pagkat ito ang pinagmumulan ng kapahamakan. Kung susundin lang ng tao ang iniutos ng Diyos na makontento kapag may pagkain, damit at tirahan, tiyak na iiral ang kapayapaan sa mundo. Lalo't higit sa lahat, dapat nating iwaksi ang inggit at pagkamakasarili dahil ito ang pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan at kasamaan. At napatunayan ito sa mga doktrina na itinuturo ng Biblia na nabanggit kanina. Kaya't natutunan natin sa presentasyong ito na ang pagiging mapagmataas o pride, gaya ni Lucifer, ay isang uri ng pagkamakasarili. Ang pagkainggit ay nagtutulak sa tao upang mapuot ng labis at pumatay, kagaya sa kaso ni Cain at Abel. Ang pagmamahal sa pera ay isang uri ng pagkamakasarili na nagdadala ng kapahamakan at kamatayan. Sa madaling salita, ang kaguluhan at kasamaan ay nag-ugat lahat sa pagkainggit at pagkamakasarili ayon sa doktrinang itinuturo ng Biblia. Kaya tama talaga ang Biblia at hindi ito maaring magkamali na ang ugat ng lahat ng kaguluhan at kasamaan ay nanggagaling sa pagkainggit at pagkamakasarili, kagaya ng kinumpirma kanina sa Santiago 3:16. Sa pangkalahatan, ang kasakiman, lalo na ang kasakiman sa pera, ang pagkainggit, ang labis na pagkapuot, ang pagmamataas o pride, ang pagiging makasarili, ang pagkakaroon ng maling ambisyon at interes. Ang lahat ng mga ito ay nagtutulak sa tao na sumuway sa Diyos. At kapag ang tao ay sumuway na sa utos ng Diyos, magbubunga naman ito ng kapahamakan, nahahantong sa kaguluhan at kasamaan, at minsan ay sa kamatayan. Nakita natin sa presentasyong ito na magmula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at magmula pa sa kauna-unahang kasaysayan ng mundo, ang kaguluhan at kasamaan ay talagang nagmumula sa pagkainggit at pagkamakasarili. Mula pa kay Lucifer, kay Cain at Abel, sa una at ikalawang digmaang pandaigdig, kinumpirma ng Biblia na ang pinagmulan ng kaguluhan at kasamaan ay nag-ugat sa inggit at pagkamakasarili. At kung mayroon pang gerang magaganap sa mga darating na panahon, siguradong ganyan din ang mangyayari sa hinaharap. Kailan pa kaya matututo ang tao? Marahil matututo lang ang tao at magbabago kapag naghari na ang ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, sa kanyang ikalawang pagbabalik, isang walang hanggang paghahari sa sanlibutan. Amen.